Tungkol naman sa supply ng langis, nagkikipag-usap na po tayo sa mga bansa na ating mga trade partner gaya ng India. Ngunit sinasama na natin lahat ng mga iba. Tinalapitan ang China. Grabe, makasaysayan ito. China at iba pang mga bansa, tutulungan na ang Pilipinas at ang ating Pangulo. Darating na ba ang malalaking supply ng langis? Mga kritiko, magpapakumbaba. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang himala ng bayanihan, China at mundo, sasalo na sa Pilipinas. Akala ng marami ay tuluyan na tayong lulubog dahil sa gulo sa Middle East at sa pagtaas ng presyo ng langis. Marami ang naghihintay na magkamali ang administrasyon. Pero isang makasaysayang balita ang bumigla sa lahat kaninang umaga. Nito lamang habang ang ibang bansa ay nagkakagulo. Dahil sa langis, ang Pilipinas ay nakakuha, mula sa China, India, Japan at South Korea para sa isang supply arrangement na magliligtas sa ating ekonomiya. Paano napapayag ni PBBM ang mga dambuhalang bansang ito na tulungan tayo? Ito na ba ang sandaling mapapahiya ang mga kritiko? Sa gitna ng usap-usapan tungkol sa fare hike, mabilis na nag-utos si Pangulong Marcos Jr. sa DOTR para suspendihin ang pagtaas ng pamasahe. Hindi ito ang panahon para pahirapan ang mga commuter. Therefore, ibinalik ang libreng sakay nationwide at ang 50% discount sa MRT at LRT simula March 23. Sinusulong ng Akbayan Party List sa Kamara ang pansamantalang libreng sakay para sa mga pangunahing tren sa Metro Manila. Sa ilalim ng House Resolution No. 858 na ininghain ni na Representative Percy Sentanya, Shal Jokno, Dada Ismula at Kakabag-aw layunin ng panukala na may ibsa ng gastusin ng mga commuters sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Saklaw ng panukala ang libreng sakay sa MRT3, LRT1 at LRT2. Hindi lang yan, halos 100,000 na tricycle drivers ang nakatanggap ng fuel subsidy at sa April 6, aarangkada na ang tulong para sa buong transportation sector. Ang sigaw ng mga nagpoprotesta, nadinig ng palasyo, pero ang mas malaking milagro ay nangyayari sa likod ng mga diplomatic meetings. Habang ang Strait of Hormuz ay sarado, hindi nauubusan ng diskarte ang Pilipinas. Sa awa ng ating Panginoong Diyos, kinakausap ni PBBM ang India at ang China, Japan, Thailand at South Korea para sa supply ng langis at fertilizer. Tungkol naman sa supply ng langis, nagkikipag-usap na po tayo sa mga bansa na ating mga trade partner gaya ng India. Ngunit sinasama na natin lahat ng mga iba. Tinalapitan ang China, Japan, Thailand, Brunei, South Korea patungkol sa mga posibleng supply arrangement. Maganda naman ang naging usapan natin, buti na lang at talagang kinakaibigan natin sila at sila ay handang tumulong sa atin. Pero ito ang kicker. Sa halip na makipag-away, ang mga bansang ito ay handang tumulong dahil sa diplomacy of friendship ng ating Pangulo. Therefore, ang banta ng kakulangan sa kuryente ay malalampasan dahil 23 power projects ang sasabak sa grid sa susunod na 60 na araw. Maging ang 20 pesos na bigas, pinararami na sa 177 na LGUs. Sa madaling salita, habang ang mundo ay nagkakagulo, ang Pilipinas ay naghahanda. Kasabay nito, pinalalakas din ang pamahalaan ng supply ng kuryente sa bansa. Inihayag ng Pangulo na inaasahang mag-online sa loob ng susunod na 60 araw ang 23 power projects sa may kabuoang kapasidad na aabot sa 900 megawatts. Bukod dito, pinaigting din ang paggamit ng malampayan natural gas sa full capacity upang madagdagan pa ang power supply. Ayon sa punong ehekutibo, layunin ng mga hakbang na mapanatiling sapat ang supply ng enerhiya at maiwasan ang posibleng kakulangan sa kuryente. Hindi rin pinapabayaan ang ating mga bagong bayani. Mahigit 1,400,000 na OFWs ang nailigtas at nakauwi na mula March 5 hanggang March 17. Lahat sila may hotel at libreng flight pauwi sa kanilang mga probinsya sa Visayas at Mindanao. At hindi po natin kinakalimutan ang mga ating kababayan na nandoon sa mga alanganing lugar sa Middle East. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng ating mga kababayan mula sa gitnang silangan. Mahigit 1,400 overseas Filipino workers at 334 dependents na ang nakauwi mula noong ikalima ng Marso hanggang March 17. Yung pangatlong government chartered flight naman ay dumating dito noong March 18 na may sakay na 153 OFW, 114 dependent at saka 50 stranded na Pilipino. Mga susunod na araw
araw ay mas marami pa ang pararatingin natin. Ay marami sa kanila ay uuwi sa Visayas at Mindanao. Kaya tiniyak naman natin na makakapag-hotel muna sila at binubuk natin sila sa mga flight na papunta sa kanilang mga probinsya. Tinitiyak natin na naaalagaan sila ng Pero ang panawagan ng ating Pangulo ay hindi lang para sa gobyerno kundi para sa ating lahat. Therefore, ang bayanihan ang tanging susi para hindi tayo mabuwal ng krisis na ito. Kaibigan, sa gitna ng kakulangan, may isang Diyos na hindi nagkukulang. Ang katarungan ay hindi lamang sa pagpaparusa, kundi sa pagtiyak na ang bawat Pilipino ay may pagkain sa lamesa. Sabi sa mga Gawa 2 verses 44 to 46, at ang lahat na nagsisimpalataya ay nangagkakatipon at lahat ng kanilang pag-aari ay para sa lahat at nagbabahagi ng pagkain na may galak at katapatan ng puso. Ang pagtulong ng China at ibang bansa ay isang anyon ng biyaya sa gitna ng kaguluhan. Pero ang kailangan natin ay awa ng ating Panginoon Hesus upang manatiling mapagkumbaba ang ating mga puso, lalo na ang mga kritiko na pilit na naghahanap ng mali. Therefore, kapag tayo ay nagkaisa at hindi nagpapakalat ng anumang fake news, ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos ang magiging sandigan ng ating bansa. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaibigan, huwag kang mawalan ng pag-asa. Lumapit tayo sa ating Panginoon Hesus. Sa Kanya, lagi may sapat na supply ng kapayapaan at pag-asa. Kaya naman, isuko mo ang iyong pangamba sa ekonomiya at magtiwala sa Kanyang plano para sa atin. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, o aming Ama, salamat po sa iyong proteksyon sa aming bansa. Salamat sa mga bansang handang tumulong sa amin sa gitna ng krisis sa langis. Gabay niyo po ang aming Pangulo na magkaroon ng higit pang karunungan. Patawarin niyo po ang mga kritikong nag-aasik ng pagkakawatak-watak. At higit sa lahat, o aming Panginoon Diyos, pagpalain niyo po ang bawat pamilyang Pilipino. Naway ang iyong katarungan at biyaya ang maghari sa aming lupain. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin. At patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at kami po'y iligtas po ninyo mula sa krisis ngayon hanggang sa magpakailanman. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus, dinadalangin po namin ito. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo magpatuloy.